Tuloy pa rin ang paglilinis sa mga basurang iniwan ng Bagyong Karina at Habagat. Umabot na sa mahigit 800 tonelada ng basura ang nahakot ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan sa Metro Manila. Yan ang ulat ni Denise Osorio. Matapos ang 2 taong hindi binabaha ang lungsod ng Malabon, nalubog na naman ang mga taga Malabon dahil sa epekto ng Bagyong Karina at Habagat na pinalala pa ng tambak na basura mula sa iba't ibang lugar ng Metro Manila at ng damaged navigational floodgates sa Navotas. Dahil dito, nagsanib puwersa ang Department of Interior and Local Government o DILG, MMDA, Bureau of Fire Protection, BJMP at ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Malabon upang tutukan ang paglilinis ng mga basura na naanod sa kanilang lugar. Ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairperson Attorney Don Artes, mahigit 870 tonelada ng basura ang kanilang nahakot mula July 24 hanggang July 31 pa lang. After nitong cleanup drive, especially yung mga nasa estero pa, kasi yan yung mga nakikita lang natin na nakatambak sa karsada. At as we speak, ongoing sa Valenzuela, sa Quezon City, San Juan yata natapos, sa Marikina, ongoing. So, we expect na dadami pa yan in the coming days. Iginiit ni Artes na komplikado ang pag-aayos ng navigational gate na nabangga ng barge kung kaya't hindi pa ito natatapos. Gayunman halos araw-araw nakikipag-ugnayan daw sila sa Department of Public Works and Highways at pinapaaral pa sa mga eksperto kung paanong gagawin sa naturang floodgate. Gusto kong linawin na yung pong pagpapagawa ng navigational gate ay isang komplikadong bagay. Hindi po namin pwedeng madaliin. Marami po kasi nagsasabi bakit medyo ilang linggo na lumipas, wala kaming ginagawa. Hindi po totoo yan. Hindi siya maitaas basta-basta. At kung pupuwersahin namin, baka po masira, lalo tayo magkakaproblema at tatagal yung paggawa. Ayon naman kay DILG Secretary Benhur Abalos Jr., nasa 22 tonelada ang basura sa buong Pilipinas at 20% ng kabuuang plastic waste ng bansa ay bumabalik sa karagatan. Kung kaya't simultaneous nangyayari sa buong bansa ang kalinisan project ng kanilang kagawaran na siyang iniutos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Simultaneous po ito buong Pilipinas, but we give emphasis sa mga lugar na bahaan, lalo na dito sa Kamanava, dahil alam naman natin nasira po ang navigational dike dito, yung control ng tubig, tinamaan ng barko, ng barge. Pagkatapos, of course, may high tide doon at tapos sumabay pa yung lakas ng ulan, kaya talagang binaha po ang lugar na ito. No? Dagdag ni Abalos, tsatsagain nila na maitulad ang Pilipinas sa mga ibang bansa na hindi lang malinis. May disiplina ang mga mamamayan sa maayos na segregation at pagtatapon ng basura. Yun ang pakay ng programang ito. Hindi lang tayo maglilinis, hindi lamang sisiguruhin bawat kanal, maayos tayo, higit sa lahat, make this an attitude of everyone. Panawagan ng DILG sa mga LGU, maghigpit na sila at manghuli na ng mga hindi marunong magtapon ng basura. Yun ang aking sanang inaano, na each and every, hindi lang LGU, local government unit, hanggang sa barangay level, manghuli na kayo. Kung meron nagtatapon, hulihin nyo na. Ngayon, baka po pwede rin magkaroon kayo ng ordinansya, imbes na i-penalize niyo, imbes na may arrest or penalty, mag-ano lang community service. Pabayaan mo siya magkutkot nung basura sa kanal. Siya magkutkot dito mga basurang tinapon at siya magwalis nito. Kilala ng isang bahain na lugar ang Malabon City dahil sa pagiging mababang lugar nito at nagiging isang catch basin ito, kaya dito pumupunta lahat ng basura na natatangay mula sa mga ibang lugar. Denise Osorio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.